Hello, welcome sa ating podcast SEO Kwentuhan. Pag-uusapan na naman natin yung mga lighter topics dito sa SEO. Yes. Ah, ano ba yung topic natin ngayon, Coach Angelo? So, ang topic natin for this day is paano nga ba makakaiwas sa burnout ang isang SEO. Yan. Medyo mabigat tong topic na to kasi lately nararamdaman ko to eh. So, pwede natin tong i-discuss. Tsaka yung mga tactics no na pwede nating Based from i-impart. experience. Yeah. Ayan, tawag dito, up-to-date experience ng Ah, isang SEO, no? na So, palaging nababurn out. legit. Anyway, ayan. May mga couple of questions tayo dito. Session natin ngayon. Unang question natin is, ano ba yung primary cause ng burnout sa SEO profession? Ito, medyo malawak tong topic na to. So, sir, may umpisa ka ba dito sa Ah, primary causes ng burnout sa profession natin? okay. Sige, yung sa akin kasi medyo sa side nga ng freelancing yung aking mai-share dito, no? Mm. Kung kailan ba at kailan ko na-start na feel na ma-burnout, no? Mm-mm. Ako parang sa naaalala ko nung nag-start pa lang ako freelancing na 2016 yung time nun. Well, hindi naman talaga ako nakaka-feel na burnout talaga. More like hunger sa learnings. Puro ganun. Mm. Kasi nga Mm. nag-start ka pa lang parang gusto mo palagi mo kausap yung SEO manager nyo, ganun. Yung mga colleagues mo, ganyan. Mm. Pero nung na-start na ako ma-burnout nung napunta na ako sa position ng pagiging manager. SEO manager. Kasi Okay. parang bumibigat na yung responsibility mo sa bukod sa client, no? Meron ka pang kailangan na management na gagawin sa mga Mm. ka-work mo na SEO specialist. Minsan, ayun, madalas pala doon ko na na-feel yung burnout talaga. So, Yun. managing nga ng tao. Sa managing na ng tao. Mm. Ako naman, nung nag-start ako sa SEO, na feel ko yung burnout. So starting pa lang to, nababurnout na ako kaagad ah. Na-start ko yung burnout dun sa information overload. Kasi Oo. sa sobrang dami ng gusto kong aralin, sa Mm-mm. sobrang dami ng iniintindi ko, kumbaga, kasi ako gusto ko pagka-aral ko application kaagad kasi para ma-retain sa akin. Ganun ako yung klase ng learning ko eh. So, ang nangyayari sa akin, nagkakaroon ako ng information overload na hindi ko na alam kung ano dapat yung uunahin ko. Yung pagkakasunod-sunod ba? So, ang tingin ko, ang nagiging problem kasi, yun nga yung mahirap na wala kang coach, yung walang Ah, direksyon yung mga ginagawa mo. Tsaka alam ko, lahat naman tayo, kumuha ng courses here and there, di ba? Pero yung may certain courses kasi na, kumbaga ibibigay lang sa'yo lahat yung info. okay. Tapos, oo, yung pinaka-system kung paano mo siya susunod-sunod, medyo nakakalito. So, yun yung naging experience ko dati. Kasi nag-aaral din ako sa kahit yung YouTube lang eh. 'Di ba? Yung parang mga tactics, mga maliliit na tactics na gusto ko incorporate sa mga campaign na hinahawakan ko. Kaya, ayun. So, medyo nababurnout ako doon. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Ano ba yung Ayun. talagang tamang ginagawa. So, Hmm. yun. Na-experience mo rin ba yun nung nag-i-start ka? Yun nga eh. Yun nga yung gusto Mm. kong sabihin na parang medyo magkaiba kasi tayo. Siguro Mm. nag-start kasi nga ako na hindi pa masyado available online yung mga ganyang Mm. strategies. Oo. So, talagang nakafocus ka lang. Kunyari kung ano yung sasabihin sa'yo ng Manager mo. manager mo or ng team lead Mm. mo sa SEO. Mm. So, parang siya yung pinakatitignan mo talaga na magaling. Kumbaga, siya Mm. lang yung susundin mo kung ano yung sabihin niya kahit minsan di naman tested, ganun. Minsan medyo may pagka-black hat. Nag-start kasi ako noon ng black hat Mm. nung nag-start ako mag-freelance. So, parang may unti-unti yung pag-grasp ko ng knowledge. Kaya siguro wala ako na-experience the burnout nung time na yun. Mm. Hindi mo Kaya, sinusok ayun. lahat, no? Hindi ko, oo, Oo. para bang may technique ako na kung ano lang talaga yung ginagawa ko ngayon, pinagbubuti ko muna. For example, on page lang ako ngayong month na to. Talagang aralin ko yung mga rules, tsaka yung mga SOPs na binibigay sa akin bago ako Mm. pumunta sa ibang aspect. Parang ganun. Oo. Nice, nice. Sige, mag-a-add pa ako ng burnouting. Hindi ko alam kung word ba yun. Pero, Burnouting. tawag dito, yung nag-expect ako ng result. So, alam Mm. naman natin sa SEO, di ba, medyo slow. Oo. Tapos, hindi natin, tawag dito, hawak yung result. Tsaka yung mga Google algorithm updates. Mm. Kasi
malaki impact siya actually sa lahat ng ginagawa natin as an SEO. Pero yung tawag ito yung slow result na nakukuha natin sa mga pinaggagawa natin sa campaign natin. Parang nakaka-burnout din kasi at the end of the day, syempre nagpi-freelance din ako, 'di ba? Gusto kong magkaroon ng something na may papakita syempre on my reports para sa client ko. Kahit na papaano yung nagmo-move ng needle, pero minsan kasi hindi mo nakikita eh. 'Di ba? Na oo, hindi ka agad nakikita. Kaya ang hirap i-prove sa client na ito yung ginawa ko, ito yung naging result. Kasi di nila maiintindihan yun eh. 'Di ba? So nakaka-burnout siya in a way na nag-iisip ka na naman kung paano ba to? Paano ko ba to mapapaangat kagad? Paano ko ba to malalagyan ng traffic? Kaya siguro yung iba nagre-resolve na lang din sa mga black hat, yung mga alam mo na, mga illegal na gawain. Mabibilis ang Mabibilis result. ang kasi yun na lang yung nagiging escape nila para makuha agad yung result. So yun, isa rin Sabagay. sa mga nakaka-burnout din para sa akin. Pag walang results. Yan, walang result. Mm. So, may mga nakikita rin akong ganyan na nagko-consult sa akin or nagme-message sa akin na student din na coach, ganito, ganyan. So, ine-explain ko na lang sa kanila na, yun nga, matagal yung result din for some industries. Minsan naman mabilis. So, Minsan, yun. Ano pa bang burnout cases? Isip pa tayo. Meron ka pa ba, sir? Under your sleeve? Yun nga, usually sa mga managing na, so pagka hindi nakukuha agad ng yung ginawa mong SOP, for example, ginawa mong SOP, hindi nila nakukuha ng maayos or na para bang minsan mapapatanong ka sa sarili mo kung sa akin kaya yung problem, parang ganun. Una muna kasi may stress ka eh. Stress ka muna eh. Doon nag-i-start yun. Pag na-stress ka na, susunod doon, maburnout ka na. Yun nga eh. Parang yun yung stages eh, no? Pagka, yun. Tama nga naman. Sa akin, in my case, nung nag-i-start ako ng SEO, freelancing na to sa freelancing side. Yung resources, kasi minsan hindi ko alam kung, nung nag-i-start ako, hindi ko alam kung sa akin ba dapat yung resource na to. So, nahirapan akong tawag ito, ilagay sa pricing ko. Kasi syempre, di ba, may part may part ng journey mo as freelancer na mag-iisip ka pa kung akin ba dapat nilalagay ko ba dapat to sa sa pricing ko. Tapos yun, wala kang gamit na gagamitin kasi nga, kulang din yung bayad sa'yo. So, sa umpisa ganyan, sa umpisa, ang hirap. Sabi ko, putik, paano ba to? Paano ko ba? Tapos yun, nakaka-burnout na siya na tipong hindi mo alam kung saan ka lulugar, kung idadagdag ko ba yun dun sa pricing ko sa kliyente ko or okay lang, kainin ko muna kasi eto na to nandito na ako di ba? Pag may nakita kang bagong tawag dito, tool na pwede mong gamitin sana para mapabilis yung trabaho, hindi mo siya maipasok ngayon dun sa pinag-usapan nyo ng client mo. Kasi yun na yung pinag-usapan yung presyo Diba? So, yun. Parang lugi ka? Feeling mo lugi ka? Yun. So, sabi ko, nakakainis to Parang lugi ako So, yun. Part din ng costing. Sige, isa pa, meron pa akong ma-add. May times din na burnout ako. Pero bihira to Parang nagkasabay-sabay na nag-alisan yung clients. Tapos parang ako. Yan, mabigat nga. Parang yung defense mechanism ng mga employee talaga, yung biglang magpapasa ng resume kung saan-saan, ganun. Parang ganun ginawa ko nagmass application ako, either Upwork, ganyan, LinkedIn. Para bang, tas nung walang nagre-reply sa'yo, wala masyadong, Ayan, isa rin sa nakaka-burnout. Nakaka-burnout, grabe. Pero yun nga, minsan kahit sa benting in-applyan mo, siguro baka mga isa or dalawa na nag-contact ulit sa'yo, parang okay na yun Masarap na sa pakiramdam. Pero pag, yari, 20, tas wala man lang nag-reply, mahal-mahal pa naman ang connects ngayon sa Upwork. Yun, isa nga yun sa nagbago, Laki nung pinagbago rin ng connect sa Upwork. Ako, sige, tignan naman natin to sa company. Kumbaga, parang regular employee, corporate job. Okay. Tingin ko isa sa mga nakaka-burnout. Di ko pa naman na-experience to pero tingin ko, pag yung routinary na yung ginagawa mo. Yung wala ng growth, halimbawa. Tama. Halimbawa na lang, kunyari, research ka. So, puro research lang yung ginagawa mo. Tapos, siguro, 3 years, 4 years na, yung pa rin yung ginagawa mo. Kumbaga walang growth. Siguro yon isa sa mga nakaka-burnout kasi
Hindi ka nagkakaroon ng parang personal growth na rin? Pero I think positive burnout 'yun kasi Hmm. kaysa yung paulit-ulit ka tapos di ka na-burnout para bang hindi ka na hungry sa mga learnings, 'di ba? Sa growth. So maganda rin in a way maganda rin 'yon na burnout ka kasi Mm. paulit-ulit lang yung ginagawa mo. Naghanap ka ngayon ng ibang ways, 'di ba? Hindi Oo. yung na burnout ka na wala kang ginawa. Dapat may gagawin ka pa rin. Nainis ka pa, ano, kasi so, yun. Siguro isa yun sa mga, sa ibang companies, may naririnig ako or nakukwento rin sa akin na nababurnout sila sa kasamahan nila sa Mm. trabaho. Oo, hindi lang, Nagma-micromanage ganyan or isa na yan sa ah, mga bagay-bagay na nangyayari sa loob ng company. So, micromanaging, tama ka doon, ah, Sir Gab. Isa yun sa mga nakaka-burnout din. So, oo. sa mga managers, I do hope na nakikinig kayo dito. Na huwag kayo mag-micromanage. Mahirap mag-micromanage. Totoo. Kahit ikaw, Para na sa side ng oo, para sa side ng minamanage mo kasi parang nawawalan sila ng liberty na Mm, express ng kanilang gustong sabihin. Puro ideas, ikaw na yeah. lang yung susundin. Ay, Mm. pangit yan pangit. Tsaka two-way yan Hindi lang nababurnout yung mina-micromanage mo. Ikaw rin nababurnout Oo. kasi gusto mo, ito yung gagawin ng gagawin. Alam mo naman may kanya-kanyang capacity yung tao, di ba? So, siguro, ang pinaka-okay na gawin dyan is bigyan mo sila ng tinatawag na ownership sa ginagawa nila. Oo. Di ba? Kasi Matrix, yes. kung wala kang ganun, di ba? Ikaw rin mismo sa sarili mo, wala kang ownership. Pag nagkamali yon sila sisisihin mo imbis na ikaw kasi ikaw yung team lead dapat ikaw ang umako nun. So siguro chain siya na nangyayari kapag kunyari yun nga sa managing na managing part medyo burnout ka na dun sa managing part pa lang ano nang magiging result ng lahat ng gagawin mo, 'di ba? So ayun. Anything else? May nami-miss out ba tayo? Hmm. Ano pa bang pwede nating idagdag? Sa corporate kaya. Meron Sa pa ba corp tayong mo. na-miss? Oo. Kadalasan yung mga lang. Ako sa experience ko lang nung nasa corpo pa ako. Kapag hindi mo alam yung task, tas binigay sa'yo, Oo. tas minsan Kakainis yan. walang SOP, walang parang Mismo. ikaw yung mag-isa na maghahanap ng solution or ng kung ano yung process. Nun nga, sabi ko nga sa'yo, wala pa masyado available online na mga ginagawa, mga Mm. strategies. Oo. Tsaka Puro, system, oo. wala pang ganun. So, yun, Hula-hula. mahirap. Hula-hula. Kung ano lang yung dumating sa'yo, yun. Ganun lang. Mm. Go with the flow ka lang. Oo. Niisip ko, well, ito naman siguro sa freelancing side, balik tayo sa freelancing side, may naisip na ako ulit Kunyari, may gusto kong i-implement, tapos ayaw naman i-implement. Tapos Ah, at the end of the day, sa'yo yung sisi. oo, Na kapag bakit, walang results. Tama. walang result, o kaya bumulilyaso, o kaya ganito, may time na kunyari, in-inform mo na sila na illegal yung ginagawa nila. Hindi illegal in terms of law pero Mm. hindi siya okay kay Google na Ah, na gagawin nila. Ngayon, binalaan mo na sila, pero ah. ginawa pa rin nila. 'Di ba? Mm. Tapos at the end of the day, ikaw yung sisisihin nila kung bakit bumaba yung sale, bakit nasuspend yung ganto, 'di ba? So nakaka-burnout 'yun. Hindi kayo nakinig sa akin 'Di ba? So, ayun. Isa rin siguro sa mga nakaka-burnout 'yun sa part ng tawag dito, freelancer. And add ko rin dun sa system, mahirap din talaga yung wala kang system sa ginagawa mo kasi nangangapa ka. Kumbaga wala kang map kung paano mo gagawin yung isang bagay. Tama nga yung sinabi mo, Sir Gab. Isa ako dun. Tama ako dun. Nangyari kahit na sa akin yun. kahit ako rin na-experience ko yun. Anyway. Yeah, moving on. Thank you for those wonderful answers. Sa experience mo, Sir Gab, gaano kadalas ka nababurnout? Ako madaming beses na. Siguro every month. Every month? As in, Every month. Like first week of the month. Kasi ako yung nag-update ng mga namin dashboards, reporting. SOPs, oo. Ay, ng Mm, mga, tama, reporting, SEO report. So, para mm, doon pa lang, nakikita mo na yung 1 month na ginawa nyo hindi naging effective or parang mm, pumangit pa yung result dahil dun sa, or wala kayong ginawa, baka ganun, siguro, feeling ko. Pero, mm. hindi mo naman kasi masasabi yun sa mga, Kliyente? colleagues mo na Sa colleagues, wala kasi kayong ginawa or hindi masyado effective yung mga ginawa nyo, ganyan. Mm, Parang ikaw yung nag-a-analyze ng data,
ikaw yung yung mag-explain na to sa client, parang ang hirap sa side mo kasi paano mo i-defend yung mga pinagagawa niyo nung past months. So parang every month ako nabe-burnout, especially kapag ayun nga, nagre-reporting na. Ah, yung Real talk no? lang, real talk. Oo, tama. Nakaka-burnout nga yung ganun. Ako, sa experience ko naman, nababurnout ako pag masyado na akong maraming project na tinitake. Nangyayari to kasi tawag dito, number one, nasa corporate din ako. So, meron lang akong side hustle, di ba? So, sa corporate, kapag medyo madami na akong tinitake na projects, syempre, yun yung full-time job ko eh. Kailangan ko rin magpakitang gilas talaga. So, kailangan kong to make ng maraming projects din doon. Outside yung parang regular na ginagawa ko rin talaga. So, para rin makahelp syempre sa company na I am belong. And yun, kapag dumadami na rin yung yung kliyente ko, kasi minsan gusto mo tumanggap ng tumanggap syempre para magkapera ka, but at the end of the day, hindi mo na minsan ma-manage yung dami ng kliyente tapos hindi ka pa rin nag-hire ng tao. So, siguro isa yun sa mga pwedeng maging tawag dito, solusyon. Solution, yeah. Solution to that, pero later on yun pag-uusapan natin. So yun, yung mga lately, ganun yung nararamdaman ko kasi tawag dito paramdam ko mag-isa lang ako, 'di ba? Parang I also seek advice nga sa'yo, 'di ba, about OJTs ganyan or feeling mo gusto mong parang i-duplicate yung sarili mo. Ayun, Ganyan yung pakiramdam, no? Totoo. Nangyayari yun. Kaya ayun, thank you for tawag dito, giving me advice on that kasi ginamit ko talaga siya. Para magkaroon din ako ng mga OJTs. Anyway, yan, third question natin is, what are the effective time management and prioritization techniques that can help SEO professionals avoid overwhelming workloads? So, medyo wordy siya, pero yes. Pero maganda kasi well, parang isang solution na kagad to eh. Yung tanong na to na parang time management talaga ang kailangan sa prioritization. So, nandun na sa question yung sagot. So, para hindi ka ma-burnout, diba? Sa SEO, ayun, lately ko lang rin nalaman or ginagawa. Kasi nung nagpi-freelance ako, nag-start ako nag-freelance, parang mostly lang, kung ano lang pinapagawa sa akin, ganyan, kung ano yung mga sinabi ng boss mo or ng team lead mo. Pero ngayon kasi na naging SEO manager na or yun na, manager position na, parang kailangan ikaw na yung mag-strategize. So, dapat meron ka palaging roadmap. Bawat client, bawat ano yung ginagawa niya sa kanya, ano yung goal niya, paano mo ma-achieve yun. Lagi kayong may roadmap na gagawin. Then dun pa lang mapaprioritize mo na kung ano yung mga dapat unahin nyo sa umpisa para mag-move na yung needle kaagad. Ganun. Ano yung mga dapat na hindi masyadong i-prioritize. So parang malaking bagay para sa akin yung roadmap sa lahat. Kahit client ko yan, kahit yung sa agency namin, or kahit local client, or kahit saan, kahit mga VA task lang, ganun. Meron palagi kaming nililista ako kahit sa isang, lang ako Notepad or Sublime. Nakalista na doon yung gagawin ko for that week. Tapos, pag may nakakalimutan, ilalagay ko lang. Ganun. Parang, babalik-balikan ko lang kahit na makalimutan ko siya ng week na to, balikan ko siya next week. So, parang, isa yun sa mga ways ko para hindi ako nabe-burnout dahil sa dami ng workload. So, pwede mong i-delegate yung ibang task sa ibang, yun nga, sa OJT, katulad ng ginawa mo. Mag-hire, magte-train ka nga lang. Yun naman yung, hindi siya negative, parang medyo mas matagal lang yung result kapag magte-train ka pa muna kaysa yung ikaw na yung gagawa. Kaso, wala kang choice, di ba? Isa ka lang hindi mo magagawa lahat yan. Oo, tulad nga ng sabi mo, gusto mo ma-replicate yung sarili mo. Yun sa... Pero, another workaround on that is, yun nga, yung napag-usapan din natin dati during our conversations, yung paggawa ng SOPs, tapos may video na. SOPs, may video na. So mas madali nga naman yun, di ba? Kapag meron kang iti-train, meron na silang susundan. Kapag ganito yung problema, ito yung gagawin mo, parang ganun. Meron ng, reseta. Naalala ko tuloy yung isa pa sa mga napag-usapan natin bago yan. Yung course. Yun nga diba? Yung sabi mo sa akin, no? Totoo. Yung ginagawa natin mga courses, insan, parang ipapaaral mo sa mga OJTs, tapos, yun, ganun na, magugulat ka na lang, alam na nila yung mga ganun. Kasi dahil sa ginawa mong course yun, di ba?
Malupit, malupit. Anyway, just adding dun sa sinabi mo, dun sa roadmap, napaka-importante nun. Kasi different websites have different Different problems. strategies, yes. Tsaka yun, yung sa problem, may different strategies ka na gagawin. Ngayon, Oo. sa prioritization, nakikita ko lagi doon, parang tinitignan ko siya kung ano yung mataas yung SEO impact, business impact, tsaka yung Oo. difficulty of Yeah, kung gaano application. kahirap. Tama. Oo, Oo. so sa prioritization nyo rin, pwede nyong tignan yon kung malaki ba impact nun sa, halimbawa, high impact, low difficulty ng mga tasks. So, pwede nyong hiwa-hiwalayin yung mga tasks nyo in that particular order. Tapos, yun na muna yung tirahin mo. Kasi syempre, mataas yung impact nun. Tapos, konti lang Yeah. naman yung difficulty na i-apply natin. Oo. So, sige, ito muna yung unahin natin. Kesa naman Maganda yung... rin i-share sa client yan eh. Yeah. So, yun. Isa sa mga siguro prioritization techniques na pwede mo isama sa strategy mo. Yung time management naman, ito, tawag dito, bigyan natin ng importansya yung time. Kasi paano nga ba siya ma-extend? So, number one na sinabi mo and napagkasundoan naman natin na kumuha ka ng OJT. Kumuha ka ng taong i-extend. Kahit na hindi OJT, kunyari mag-hire ka ng mini-me. Kumbaga, parang ganun. Tapos siguro, ang pangalawa is mag-hire ka ng katulong or kasambahay. Isang hindi man laking investment, pero napaka-importanting investment yan para sa'yo kung freelance ka. Kung malaki naman yung kinikita mo, kuha ka kasi kuha ka ng kasambahay na makakatulong sa paglilinis ng bahay nyo. Oo, kaya meron kang anak na, so syempre, kailangan mo ng mag-aalaga din. Kung halimbawa, yung asawa mo nagtatrabaho. Diba? Tatrabaho din. Oo, kasi extension yun ng oras mo eh. Yung imbis na iwawalis mo or iuhugas mo ng pinggan or ilalabas mo ng aso, di ba? So, magagamit mo na siya in a more productive way. So, yun. Isa sa mga pinaka mahalagang investment sa akin yun ngayon, yung kasambahay namin. So, shout out sa'yo, Nanay Inday. Kung nasawan ngayon, kasi umuwi na siya for sure kasi may kumbaga weekends yung off niya. So, inaalagaan ko rin talaga siya. Kasi nga, investment ko siya. So, yun siguro sa time management. Pwede nating i-incorporate yon. So, para di ka rin may overwhelm sa mga ginagawa mo in your professional life, di ba? Separate mo na yung ibang pwedeng i-delegate. So, yun. Meron pa ba? May na-miss out pa ba tayo? Parang okay na ako sa aking sagot eh. So, let's go. Number 4 question natin is paano maaaring magamit ang automation at mga tools, especially ngayon, di ba? Napakadaming tools na nadi-discover sa SEO para mabawasan ang mga time-consuming na trabaho. Ako, konti lang masasagot ko dito kasi alam ko ikaw yung maraming sagot dyan eh. Ikaw yung mahilig na mga pagkuha ng mga automation tool. Pero napaka-importante na to dun lang sa agency namin, no? Nung wala pa kaming mga tools na ginagamit, parang mano-mano, no? For example, internal linking. Napakahirap mag-internal linking kapag sobrang laki ng website. Oo, tapos isa-isahin mo pa, magtatype ka pa sa Google, check mo pa, ganyan. Samantala ngayon, pwede ka na mag-internal linking using GPT lang. May ginawa kami GPT ng colleague ko sa company na naggagawa ng internal linking, isasalpak mo lang yung URL, tapos sabihin mo kung ano ang core text, yun, siya na bahala humanap. So may mga ganong ways, pero alam ko may mga tools pa din, like for example, for automation ng reporting. 'Di ba sabi ko sa'yo na-stress ako pagka ganun. Pero meron na rin kasi kaming 2 versions naman ng SEO report. Yung isa, ina-update ko na yung dashboard nila ng mano-mano. Every month yun. Meron namang isa na yung automated Looker Studio, kinukuha niya lahat ng mga data, tapos ako ngayon yung mag-i-interpret nun, tapos ilalagay ko dun sa dashboard na nakikita ng client. So, parang in a way, hindi ko na kailangan mag-login sa mga Google Analytics nila, Google Search Console nila. Nandun na kaagad sa isang dashboard, tapos maka-interpret mo na kaagad yun. So, yun ang isa sa mga pinakamagandang ginawa ko so far sa sa company namin. Medyo nabawasan ng konti yung trabaho ko sa pag-SEO reporting. Nice. Yan. Sa amin naman sa company ko, may mga engineer kasi kami. So, lahat sila, ito yung sa company side ng things. So, lahat sila may kanya-kanya ng ginagawa on how to do things. Especially sa mga reporting. Yung mga, grabe, hindi ko pwede i-disclose pero grabe yung mga looker namin na dashboard. And also, we're using a lot of API power from Ahrefs papunta dun sa mga Google Sheet namin. So, ayun, medyo nakakalula lang kasi
Yung iba doon, di ko na alam kasi may coding talagang kailangan na, Kailangan may gamitin. development na. Oh. Oo, may Kaya lang ayun nga, development. tsaka mahirap din siyang experience sa mga lalo na freelancers kasi 'di ba mahal yung mga Mm, APIs. So totoo, para totoo. sa mga company talaga yan may experience eh. Oh, lalo na yung mga malalaking dataset. Kasi kapag may malaki ka ng dataset, minsan di na kaya ng ng Google Sheet lang, yung normal na Oo, Google no Sheet. compute. Oo, yung tipo mga 100,000 rows. Oo, yung mga ganun. So, Naglalag na. Yun ang madalas nangyayari. kailangan mo big query na. O kaya, BigQuery, tapos minsan nakikita siya sa sa gito, Google Data Studio, sa Looker, kahit mm, 500,000 rows kaya niyang makita eh. So, ayun mm. lang. So, Yun for, nga, parang mm, mabagal lang siya, mabagal. Hindi ko medyo, pag may, sobrang laki ng data. ganun sa dataset. Anyway, nagiging technical na tayo masyado. Tawag dito, marami pang klase ng automation. Tama yung sabi mo, sir, yung about sa report. Hindi na natin din kailangan. Actually, pag pumunta ka sa AppSumo, Ah, napakadaming tools doon na pwede mo nang gamitin ah, for automation din ng report. ayun. Ayun, may ginagamit ako, Pwede SEO sila Pro. mag-research niyan. Yan, SEO yan. Pro, nagamit ko yan. Nagamit ko nga yan. .ai. So, nag Ang improve ganda siya yan. ngayon. Nag improve siya ngayon. Tapos, power of AI. Ako, gumagamit din ako ng AI for building website. Meron ako Ayan. nakitang pang build ng website, may AI na. Gagawan kanya ng ng tawag dito, layout, tsaka ng yung mga wordings. So, isang page lang yun. Pero alam ko magde-develop pa naman siya ng panibagong Ano yan? version. Pwede siyang anuhin ng brand mo? Pwede mo Oo, siyang, galing. oo, magaling nga. So, Okay, ayun. okay. Madaming automation na pwedeng gawin. Pero ang pinaka lang doon is pumili kayo ng tools na tawag dito, magagamit nyo talaga. Kasi minsan mag invest ka sa isang tool tapos alam mo na, Hindi ka gamitin. oo, hindi mo gagamitin. Minsan, kunyari, nasa corporate world ka rin na, kunyari, nandun ka sa malaking company, yung sasuggest kayo, nagsasuggest ng napakadaming tools, tapos Hmm. matatambak na lang dun sa, alam niyo na, siyempre, kung love mo Sayang yung company budgeting mo, dun. sayang talaga. Tapos, ano pa bang automation tools? Sa mga link builders, maraming automation tools like, kunyari, prospecting. Yes, So, prospecting yan. oo, sa Matrabaho na kasi yan eh. matrabaho sobra. May ginagamit kaming dalawang klasing tool. Ewan ko na lang kung pwede nyong i-incorporate din sa campaigns nyo. Pinakauna, medyo mahal, Buzzstream. So, Bastream, ginagamit namin yan for link building purposes. And Snub.io. Mm, Snub. Marami silang tawag dito, ways of automating things, lalo na kapag tawag dito, mass email email. ka, ganyan, or prospecting. So, yun. Pwede nyong gamitin yun Or kung sa... ayaw nila ng Mm. ng may bayad, pwede yung Yum. Yan, narinig ko nga yun pero di ko pa nagagamit. Di Yet, ko pa siya yet nagagamit. another mail merge. Sa lang rin yan, sa Google Sheet lang din. Tapos, Oh, nice, nice. yan. Medyo, Maraming, libre lang mm, yan, libre. maraming automation. Kaso di natin mako-cover lahat dito Di sa, mako-cover lahat. Iba't sa, ibang aspect ng SEO, may automation yan for sure. oo. Pero, at the end of the day, yung automation is for you to, tawag dito, gain more time to strategize. Mhm. Kumbaga, yung oras na mawawala dun sa pag-automate ng bagay-bagay, sana magamit natin for, yun nga, strategize or relaxing. Kasi pinag-uusapan natin dito burnout eh. Burnouts. Paano ka, paano ka makakaalis sa burnout kung di ka nagre-relax, di ba? Anyway, moving on. Ano yung advice mo sa mga SEO na nakakaranas ng burnout ngayon? So, sakto yung Okay. sinabi ko. Relaxing. Oo. Yung mga, yung mga nakaka-experience ng burnout ngayon, parang, ako, masasabi ko na normal yan. Kumbaga, huwag kayong Mm. masyado mag-isip na parang aayoko na ng SEO kasi mahirap, ganyan. Normal kasi kahit ako, kahit yung mga experience na, talagang na-experience pa rin ma-burnout ng dahil Oo, sa tao ka mga, lang eh. oo, okay, Mm. okay lang naman yan. Ngayon, kung alamin mo muna kung ano yung nakakapagpa-stress sa'yo. Siguro, para ma-address mo din kung ano yung next step na gagawin mo. For example, na-stress ka sa katrabaho mo, ganyan. Baka mas maganda kung wag ka na muna mag-corpo. Magpunta ka ng freelancing. O kaya naman sa freelancing, pag na-stress ka mag-isa, baka hindi ka pwede sa freelancing, punta ka ng corpo. Ayan. Mga Oo. ganun. May Oo. mga ganun. Alamin ba na nila kung ano yung nila, kinai-stress. Mm. Tapos, yun, based on that, gumawa sila ng solution. Tapos, Mm. yun nga, medyo lagyan natin ng konting work-life balance yung natin. Mag-isip tayo Mm. ng gusto natin gawin. Like, pwedeng hobby, pwedeng yung pag-exercise, mga ganyan. Mm. So, mamaya baka may pag-usapan pa tayo about dyan. Yeah.
So, join kayo sa SEO workout para sa mga workout tips. Anyway, ako advice ko siguro sa mga nakakaranas ng burnout. Ito, coming from a person na laging nababurnout, pero nawawala naman din. Okay? Ang lagi ko na lang iniisip is kontrolin ko yung mga bagay na kaya kong kontrolin at pabayaan ko na yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. So sa SEO, madaming bagay na hindi mo makokontrol. Like, ano ba? Google update, Dates, yes. di ba? Hindi ko makokontrol yon. Ano pa? Yung boss kong makulit or boss kong hindi naikinig, hindi ko na makokontrol yon. 'Di ba? So, may mga bagay talaga, madaming bagay na hindi mo na makokontrol. Mag-focus ka lagi sa sarili mo. Okay? Or sa mga bagay na pwede mong gawin ngayon, 'di ba? Tulad ng sinabi ni Sir Gab is exercise ka or whatnot, 'di ba? Another thing na naiisip ko para maiwasan mo yung burnout is maghanap ka ng group mo. Maghanap ka ng tao or grupo ng tao na pwede mong makausap on a not daily basis, pero yung may mga times lang na gusto mong maihingahan. Alam ko medyo softy or parang hindi pang manly na bagay, pero kailangan mo ng makakausap. Kailangan mo ng taong maihingahan kapag medyo, alam mo na, things go south. Yung iba kasi wala pang asawa eh. So, Korea, wala silang boyfriend or girlfriend. Partners, no? Wala silang partners. So, hanap kayo ng taong pwede nyo makausap, pwede nyo mahingahan. Kung tiwala kayo din sa team lead nyo, kung nasa corpo man kayo, ayun, pwede nyo siyang kausapin. Kung nandito kayo sa freelancing, join kayo sa mga group. Tapos siguro, yan, tulad ni Sir Gab, nag-click lang naman kami dahil part kami ng isang group. Tapos yun, nagkausap kami and siguro na rin, part na rin yun sa baby ko kasi, di ba, fundraising. Yan. So, ayun, nagkaroon ng event na ganun. So, pag may nakita kayong tao na magti-click kayo, ayun, usap kayo. Kailangan kasi ang tao kasi naka-build yan para mag-share ng experience. Alam mo yun, may ma-share na, yan, kwento. Yan, kaya may SEO kwentuhan, di ba? So, kaya yan. nga natin ito ginawa eh. Para makakwentuhan nila tayo kung wala sila makakwentuhan, di ba? So, para basically, nagkukwentuhan lang talaga ang dalawa dito. At nakikinig kayo. So, ito, yan, may outlet ka sila, di ba? Part sila ng kwentuhan na to. So, shot nyo na. Kumbaga, kunyari, may interested sa inyo dyan na gusto nyo makipagkwentuhan sa amin, pwede kayong mag-guest dito, di ba? I-chat nyo lang kami. Problema. Chat nyo lang kami, walang problema yan. Nakikita nyo naman kami sa lahat ng sulok ng internet eh. Kaya, problema yan dyan. So, yun, para makaiwas kayo sa burnout. Tsaka yun nga, life-work balance, tandaan nyo yung pamilya nyo, di ba? Hindi nyo maibabalik yung oras na nawawala kapag nakasubsub lang kayo lagi sa trabaho. Di ba? Gawa kayo ng oras para sa pamilya nyo, lalo na kapag may anak kayo. Ngayon nagkaanak ako, parang yun yung nilulook forward ko lagi na matapos na yung work ko, tapos kukulitin ko na yung baby ko. So, ayun, yung work-life balance. Sarap sa feeling yan. Sarap sa feeling. Totoo. Tapos siguro once in a while, magbakasyon kayo. 'Di ba? Kumikita naman kayo ng pera eh, ba't di magbakasyon? 'Di ba? So, saan nyo gagamitin pera nyo? Oo, 'di ba? Madadala yan sa alam niyo na. So, ayun. Yun, mag-vacation kayo. Kahit na hindi yung grande, basta lang malapit kayo sa nature. 'Di ba? Beach man yan, o kaya nature walk, o kaya mountain hiking, kayo bahala. 'Di ba? Nasa Pilipinas ka, napakadaming nature dito. So, yan. May madalagdag ka pa, Coach Cap. Okay na ako. Okay na, solve. Alright, dami ng tips nun Anyway, number 6, paano ba magkakaroon ng, ayan na, lumabas na. Magkakaroon ng work-life balance ang isang SEO professional. So, may iba na tayong na-discuss. Baka may dadagdag ka pa. Ako, lately, parang mas kinukontihan ko na yung work na ginagawa ko. Siguro kung dati ang ini-aim ko lagi everyday, mapag-work ako ng 8 hours, ganun, 8 hours to 12 hours. Actually, nung nag-start pa lang ako. Pero parang, yun nga, sabi mo, nung nagkaroon na ng family, tas may baby na, parang mas gusto ko na na lang, 4 to 6 hours na lang yung work ko. Yung, parang konti na lang talaga, as in, para mas marami kang time doon sa family. Mas marami kang time na, sa kanila. Tapos, at the same time, nagkakaroon din ako ng time sa sarili ko na 1 to 2 hours na nag-exercise ako everyday. Sa morning, ganun. Tapos, yung pakiramdam kasi na pag nakapag-exercise ka, parang mas fresh yung mind mo. Kasi hindi lang naman yung katawan nyo na exercise pag nag-exercise kayo, pati na rin yung mind mo. Talagang totoo. nakaka-active.
Di kayo Mm-mm. naantok, di kayo naantok sa work, ganun. Although, Mm-mm. kahit masakit sa katawan, pero, kumbaga, pagka inulit-ulit mo, ano din masasanay din yung katawan mo, tas Mm-mm. hahanap-hanapin mo na. Ganun. Mm-mm. Ganun yung sa ginagawa ko, everyday workout. Mm-mm. Man Nagkakaroon everyday, ng parang, muscle memory, no? Mm-mm. parang, ang ginagawa ko, 3 times a week, ayun, kahit papaano, makapag push up, Mm-mm. makapag sit ups, makapagbuhat sa gym, home gym Mm-mm. lang. Tapos yun nga, 6 hours lang sa work, and then the rest sa family na. Tapos yun, once a month or di naman once a month, masyado naman. Yung nagta-travel din kahit papaano. Yun nga, isabi Mm. mo, Mm-mm. punta kayo ng beach, ganyan. Kami kasi malapit kami sa mga bundok dito Ah, sa okay. Bulacan. Oo. Narinig mo na ba yung DRT or Doña Remedios Trinidad? Hindi pa, Or hindi hindi pa. pa? Basta yun yung kahabaan ng mga bundok na Sierra Madre. Ah, Makikita mo okay. yun. Okay, okay, Ah, okay. Oo. so Na, makikita mo yun doon. Ang ginagawa lang namin, dinadrive lang namin 30 minutes, mapupunta na kami doon. Tapos yun, relaxing na. Ganun. sarap. Hanap lang kami lugawan doon, ganun. Pagkakain ng lugaw, balik na ulit. Kaya Oo. ganyan, ganyan. Yan yung advantage pag nasa, ano kayo, no, parang Nasa province. province, tama. Oo. Dito kasi wala eh. Makita mo dyan, building. Wala. Kapitbahay nyo. Kaya kapitbahay namin, yung mga Si Marites. Marites. Si Marie, tsaka si Tess, yan. Ayun, wala na siguro ako madadagdag dito sa work-life balance. Paano ka magkakaroon ng work-life balance? Well, going back then dun sa pinag-usapan natin about sa time. Kasi pag nakapag-free up ka ng time, so siguro yun na lang din muna ang una mong gawin, makapag-free up ka ng time para dito sa work-life balance. No, kasi imaginein mo, tulad nga ng sabi ni Sir Gab, nag-exercise siya. So, ako nag-exercise din ako. So, dapat kayo mag-exercise din dahil ilang oras kayo nakaupo. Okay, Oo, kung may tama. standing table kayo, pwede. 'Di ba? Oo. Kasi para makadaloy man lang yung dugo. Kasi diyan yung nagiging parang nagiging stagnant ka. Tapos samahan mo pa ng mga maling pagkain, 'di ba? Diyan na magsisimula yung mga Unhealthy sakit. foods. Yan. So, Yun. yan, isa Doon rin yung masasayang yung nyo, yung pinagtrabahuhan nyo. Oo, Pag mapupunta sa nagkasakit. medical bills. Oo. Lalo na kung ano Yeah. ko tawag dito, lalo na kung nag-freelance ka tapos wala kang health Oo. card. Naku po. Oo, yun. Ay, kami wala Mm. kaming health card. Pero ano naman, kumuha naman kami ng parang insurance naman. Okay, okay. Oh, at least So, may backup, 'di ba? Hindi mm, yung yung pinababayaan natin yung ibang aspect. So, oo. very good move brought to you by Coach Gab. Anyway, moving on. What is the importance of delegation and teamwork in preventing burnout in the SEO Yan. industry? Yan ito masasagot Ito. mo ng malupit to. Yun. Okay. So, ngayon, kasi nasa managerial position nga ako, bali, napaka-importante talaga ng pagde-delegate ng task. Especially kapag, kunyari, sa isang SEO, meron na siyang hinahandle na mga 5 to 10 clients siguro. Yung as in, yung buong aspect ng pag SEO, like yung content, link building, Mm-mm. tsaka on page. Siguro mga 5, pinakamadami na yung sa isa. So, dapat alam mo rin na na kung kailan ka magpapahire sa boss nyo. Sasabihin mo sa kanya na, boss, marami na tayong workload, so baka pwedeng mag-hire na tayo ng bago. Kasi ang ginagawa lang naman kasi usually ng boss, proposal lang, nagsisend lang ng proposal sa mga clients. Mm-mm. So para parami lang ng parami, no. Syempre, pag dumami na dumami yung clients, maraming kita. Pero syempre, as a manager, as a team lead, ikaw yung nakaka-gauge kung gaano ba kadami pa yung workload na kaya nyong hawakan ng team mo. Mm-mm. So, napaka-importante ng delegation. In terms of naman, kunyari agency, meron ka sarili mong agency, hindi pwede kasi na ikaw lagi yung gagawa ng mga bagay eh. Kailangan mag-find a way ka talaga na i-record mo muna yung sarili mo kung paano mo ginagawa yung keyword research. Tapos gawa ka ng SOP doon na parang checklist lang kahit yung lang, kunyari paglalagay ng Ahrefs, ganyan, Mm-mm. gawa kang ganun. Tapos bigay mo yun sa isang tao na tingin mo may capacity siya na gawin yun. For example, Mm-mm. sa OJT nga, alam mo na yung tao na to, medyo mabilis siya pumick up ng instruction, mga ganun, fast Mm-mm. learner. So, siya yung pwede mo pag-delegate ng task. So, yun. Mm-mm. Sa umpisa, oo, matagal yun, matagal gawin. Pero, along the way, pagka sa kanya mo na ipapasa yung keyword research, meron ka ng ibang task na pwede gawin, no? Like, Mm-mm. pwede kang makipag-meet sa mga bagong clients, ganyan. Mm-mm. Kumbaga, mag-build ka ng process mo.
So, napaka-importante ng delegation. Especially na rin para hindi ka ma-burnout. Yun yung Yun. pinaka-topic Oo. natin ngayon eh. Oo. Ano naman yun, two-way, para di rin ma-burnout yung pinagde-delegatean mo. Kasi pag sobrang dami nga ng workload, syempre, mababurnout siya, tawag dito, dun sa mga reasons na sinabi natin kanina. 'Di ba? Mm. So, yun, two-way siya na mababurnout. Ikaw, pati yung, Ikaw, tsaka. oo, yung pagpapasama ng delegation. Siguro, speaking of delegation, napansin ko, ako kasi may mga, baga, hindi ko sila talaga, tawag dito, hindi ko talaga sila hawak or parang nakikipag-partnership lang ako sa kanila. Okay. Pumipili ako ng mga tao na makakasama ko sa project na, kumbaga, yun yung pinaka-gusto nilang ginagawa. So, delegating task dun sa mga tao na gusto nilang ginagawa nila, number one. And mga Kabisado taong, na nila. tsaka yung mga Ah. tao na mas magaling kaysa sa akin. May mga certain task ako na, kunyari sa technical SEO, alam ko mas magaling siya sa akin dito. Dine-delegate ko na yun sa, ko. Kasi para mabawasan na rin yung May workload trust ko. ka na sa kanya, no? Oo, Parang may trust tiwala na ako ka na sa- sa kanya. Oo, tapos kunyari, writing gig. May mga kilala akong writer. Sige, bibigay ko muna sa inyo itong Yun. trabaho na to. Okay. Yun. So, yun yung parang sa akin delegation din. Part ng delegation na parang kapag alam mo na yung tao na yun na ito yung forte niya, dito mo siya papagawin. So, yun siguro para sa akin. Tama. Teamwork naman, well, kung part ka ng isang team, kunyari nasa corporate world ka, no, na nasa SEO team ka, share the workload. Okay, share mo yung workload na halimbawa meron kang project na pinapagawa sa'yo, bigyan mo ng chance yung iba na tumulong sa'yo kasi minsan nagiging kay parang I own this project. Kumbaga ganun, di ba? I own this Okay, project. responsibilidad mo lahat. Oo, ako lang lahat. Hindi ganun. Pwede mong ipasa yung workload din sa mga ka-team mo na alam mo matutulungan ka or kung di mo man alam, halimbawa, ginegage mo siya na baka mahirapan siya dun sa project na gagawin mo, pwede mong bigyan siya ng instruction, 'di ba? Para alam niya rin kung paano yung gagawin. And at the same time, natulungan mo siya para ma-improve yung personal growth niya. Natuto siya ng bagong di ba? So, yun. Magiging mas okay pa yung tawag dito, yung work Results. yung result tsaka yung work environment nyo, 'di ba? Kasi you give trust, 'di ba? So, ayun. Anyway, thank you. Nag-isip din ako ng malalim kung ano nga ba yung mai-add ko. So, number 8, as a team lead. So, ikaw yan, Coach Gab. And manager, Okay. paano mo susuportahan yung mga SEO colleagues mo para maiwasan yung burnout? Yun. Napaka-importante ng parang minomonitor mo sila tsaka hindi lang yung sa work na ginagawa nila, no? Parang every week sana nakikipag-meet ka kahit, yari, sa part ko kasi freelance, kailangan kahit paano, kahit Zoom, makapag-Zoom meeting kayo, no? Makapag-collaborate kayo ng mga dapat gawin. So, hindi lang basta yung task na ginagawa nyo. Tatanungin nyo rin siya minsan sa personal life, ano yung pinagkakabalahan niya, ganun. Saan siya Problema ba nahihirapan. siya? Yan. Oo, yan. Napaka-importante niyan kasi na Oo. dapat yung ka-team mo, ayos siya in terms of work, tapos ayos din siya doon sa life Personal niya. Oo. So, Kasi- hindi mo naman pang-aanuhan, hindi mo siya pamamahihimasukan. So, kung ano lang yung gusto niyang i-share sa'yo, maganda yun. Natutunan ko yun doon sa boss ko na ano yung sasabihin mo, ano yung i-share mo. Hindi, tawag dito, parang kamustahin mo siya. Yun. Oo, kamustahin mo siyang tawag dito. Kasi minsan, yung sinasabi kong kamustahin mo siya, minsan kasi may mga alam kang top performers sa team mo Tapos biglang magde-decline yung mga ginagawa nila, yung result nila. So, instead na tignan mo kung ano yung ginagawa niya, ano ba yung dahilan kung bakit ganun yung nagiging result niya. So, baka may something, pwede kayong mag one-on-one, pwede mo siya kausapin. One-on-one calls. Oo. Kaya, kung nagkikita naman talaga kayo sa corporate world, kung nakikita naman kayo, ayaw mo uminom sa labas, ganyan, kailangan niya lang huminga. So, ito, sa corporate side of things naman, meron kaming huddle na tinatawag. So, every 2 weeks, so fortnightly, meron kaming ganon. So, kinakamusta ako ng team lead ko, kamusta na ba ako, ano ba yung mga blockers sa akin, ganyan. So, yung work culture na ganun, sana napopromote din sa lahat ng sa lahat ng company. Oo, kasi importante yun yung kaninang pinag-uusapan natin about yung maghanap ka ng makakausap mo, pwede mong maging hingahan din or pwede mong makausap yung team lead mo, lalo na kung genuine. Kung nakikita mo naman genuine yung taong kausap mo, syempre makakapag-share ka dun, di ba? Hindi yung for the sake of checking lang yung checklist na eto, nakapag one-on-one na kami. Check. Okay, nakamusta ko na siya. Check, hindi ganun.
So, pakita nyo rin na genuine kayo. Siyempre, kapag team lead ka na or manager ka na, di ba? You're not just managing a person inside a team. You're managing a person na kailangan din ng tao sa labas, like yung pamilya nila, di ba? Tama. So, may mga bagay na umiikot doon na out of your control, pero pwede kang maging tawag dito, source of inspiration, Inspiration. o yung source of solution. 'Di ba? Kasi minsan may mga bagay tayo, ito medyo lumalalim na yung usapan natin tungkol sa mga supporting outside of work, pero may mga bagay ka kasi minsan sa sayo mismo sa sarili mo pag may problem ka, alam mo na yung solusyon, hindi mo ginagawa. Kailangan mo pa marinig sa ibang tao. So minsan may ganun. Kaya kailangan then as a manager, yun, tapikin mo nga or kamustahin mo yung kala mo manager na, no? Pero hindi. Nagli-lead din kasi ako ng team dati. Oo. So, yun. Isa yun sa mga Doon din naman natutunan tayo ko. papunta lahat eh. Kumbaga eh. Sa bagay, sa At bagay. least alam mo na yung mga dapat gawin, di ba? So, yun. Anyway, baka umaba pa yung sasabihin ko. So, number 9, malapit na tayo sa last question natin. So, second to the last question. How can learning new skills or diversifying one's SEO expertise contribute to job satisfaction and reduce the risk of burnout? Okay. So, sa part ko, gusto ko talaga yung may bago akong natututunan eh. Kahit siguro once a month, may natututunan kang bago from either sa pagnonood mo ng mga bagong courses, o kaya sa mga group, sa pagsali mo ng mga SEO group, o kaya sa colleague mo. Parang may shinare silang bagong tools or meron silang shinare na bagong pwede nating strategies na gawin. Gusto ko yun kasi parang nakakawala siya ng stress in a way na pag nagawa mo yung isang bagay na yun, na perfect mo siya. So, example na lang, meron akong ginawa dati na inaral ko yung data analytics. So, di ba nice. part din siya medyo may relevance din siya sa SEO. Kasi nga, data analysis, meron din naman tayong ganyan. Oo, syempre. Inaral ko siya ng ilang araw para lang mai-add ko yung bago. Tapos parang, ang sarap sa pakiramdam na meron kang bago natutunan, na meron kang bago may offer dun sa sa work nyo or dun sa process na ginagawa nyo ngayon. Nakakatanggal siya ng burnout sa totoo lang pagka may mga bago. Kaysa yung paulit-ulit nga, sabi mo paulit-ulit yung ginagawa, nakaka-burnout yun talaga. Parang routinary na. Oo, routinary na yung ginagawa. Ako, siguro, masishare ko lang dito. Kasi may pinapakinggan akong parang, di ko alam kung alam niyo yung Fearless Motivation sa Spotify. So, meron akong playlist niyan. May pinapakinggan akong isa doon. Lagi ko siyang parang ginagawang mantra sa sarili ko. Ang sabi doon is, happiness comes from progress. So, lagi kong, mantra ko sa sarili yun na kapag, maganda. may nangyayari sa akin, kunyari, nag-i-improve ako sa gantong aspect ng buhay ko. So, yun, sumasaya ako, di ba? So, learning new skills, improving on something, doubling down on your skill set as an SEO, di ba? Nakakatanggal yun ng burnout kasi nga yung tulad nga ng sabi ni Coach Gab, may mga bagay ka na kasing nasusolve eh. Like yun, sa data analytics, dati hindi mo kaya. Problem ngayon, ngayon alam mo na. So nakaka-proud yun. Sarap so, sa feeling. Lagi niyong iisipin, kung gusto niyo sumaya, magkaroon kayo ng progress. Di ba? Okay. So yan, last question na natin. Could you discuss the importance of having a clear separation between work and personal life? So work-life balance. Especially ngayon na halos isang tingin mo lang ng phone mo. Yan, ma-access mo na yung mga related things. So, ayan. may ano ka ba dito? Ako, yung ginagawa ko, di ba pag weekend, parang as much as possible, ayoko sana talagang tumitingin ng work na parang iisipin mo agad yon ngayon. Tapos sa Monday mo pa naman gagawin, pero iniisip mo na kaagad. So parang tinatanggal ko yung mga notification. For example, may naka-install ako sa cellphone ko na ClickUp or ng Slack. Tinatanggal ko yung notification nun para hindi na sila mag-notify sa akin pag weekend. Yun nga, nakakadagdag kasi siya ng burnout kapag lagi mo iniisip, nasa bakasyon ka, iniisip mo yung work mo, di ba? Pag nasa bakasyon ka, mag-enjoy ka lang. Enjoy mo lang yung buhay mo. Pag nasa work ka, doon ka mag-focus sa dapat mong gawin. Tama. So, sa umaga naman, kapag ganyan, Monday, yan yung ginagawa ko, pinaka-early morning ginagawa ko, tinitignan ko lahat ng mga emails ko. Di ba part nga ako ng isang agency, meron ako sarili ko ng agency. So, madami akong email na binubuksan every morning. Tinitignan ko na agad yung mga bagong emails, tas yung task na gagawin ko, isusulat ko na. Ayun yung para sa kapag ka nasa work ka na. Pero yun nga, yung pag nasa bakasyon ka,
focus ka sa pag-enjoy sa life mo, wag kang titingin sa Mm-mm. mga notification mo sa Notification. phone. Oo. Ako, Work related. ito lang, ano lang to, wishful thinking lang. Kunyari, medyo magkaroon ako ng, sabihin natin na okay na client, tapos medyo tumaas yung salary ko or yung Mm. kinikita ko. Siguro, sa akin, gusto ko mag-hire ako ng VA. Ah, oo. Natitingin lahat ng Titingin, email ko. Tapos parang tama. isi-separate niya yung urgent na Mhm. kailangan ko ng replyan or pwede ko pang ipagpa-Monday na lang. So, Pwede. kasi minsan tawag dito, may mga emails na gusto mong sagutin sana on Monday, kaso kating-kati ka ng sagutin. May mga ganun eh. Ewan ko kung na-experience mo yun ah. May mga ganun ako minsan na email na gusto ko na sagutin kagad right away. So, yun, mali ko yun on my part. Pero tawag dito dapat, yun nga, number one, i-turn off mo yung notification mo lalo na kapag weekends and kailangan mo magpahinga or nasa bakasyon ka. And siguro set up ka na rin ng sa email mo. Bawang babakasyon ka, set up ka ng parang, anong tawag doon? Nakalimutan ko. Yung sa Gmail na parang prompt na kapag, hey, I'm on vacation. Ganyan. Yung parang Oo. automatic email. Oo, Oo. automatic email. So, set up nyo Tama. yun kapag, kapag out of town kayo, o kaya naka-vacation kayo ng 2 weeks, ganyan. Sarap, 2 weeks, no? Sana Sa all. mga large companies may ganun laging. Oo, may ganun, may ganun. May Dapat, ganun email. oo. So, ayun lang siguro sa akin. Anyway, yun nga, medyo madami na tayo. Jam-pack tong, na to, na tawag dito, topic na to kasi maraming nababurnout. Marami na burnout. And Totoo yan. importante na ano yan eh. May support pa palagi. Bukod sa, Mm, yun nga, sabi mo sa family. Number one yan. Sa mm, friends mo. Syempre, yung mga groups, mga mentors, pwede yan. mm. Pero isa sa mga hindi natin nabanggit is yung relationship kay God. Yun yung Yan. Oo. napaka-importante na ano ko eh. Totoo. Kunyari, ako na lang, share ko na lang. Hindi naman kasi ako lagi talaga palasimba na parang in a way na every week nagsisimba. Minsan may nami-miss ako, pero pag yung Mm, may na-miss ako na misa ng, kunyari, one week kang hindi nakapag-mass, para bang mahirap, mabigat yung pakiramdam mo. Unlike mm. pag nag-mass ka, parang, ano, ang gaan lang ng mga nangyayari. Ang gaan lang Oo, ng week na totoo. yun. Ganun yung Mm, pakiramdam ko Sinishare ko lang, kahit iba-iba tayo ng, alam ko, iba-iba tayo ng religion, yung mga nakikinig mm. sa atin, hindi. Pero yun nga, kailangan meron kayong communication sa kanya, sa faith nyo. Totoo. Alam mo na, ang galing yung transition mo kasi lagi nagko-connect yung, pag may sinasabi ka, parang, nagkakaroon ako agad ng, parang Idea. impulse ng idea. So, Ah, yun nga, kapag wala kang makausap, kausapin mo si God. Di mm, ba? Kasi, yan, totoo, ako rin, di rin ako ganun ka-religious person, pero I believe in God. So, mm, whenever medyo mabigat na lahat yung nangyayari, kapag wala ka ng mahingahan, wala kang makausap, kausapin mo si God. He will talk to you in so many ways. Hindi mo mapapansin yan. And also, dagdag ko na lang din, so alam ko matatapos na tayo, pero dagdag ko na lang din, pwede mong maging part ng ritual mo araw-araw is just say thank you. Kay God, thankful ka dapat palagi sa buhay na meron sa ka. buhay. Kasi, kasi 'di ba every day na you're above the ground, so it's a good day. Kasi buhay ka pa eh. 'Di ba? Hindi naman din ibibigay sa yung mga problemang 'yan, yung mga Kung nakaka-burnout hindi sa mo iyo. kakayanin. Totoo. So, 'yun, si God totoo. Be Ah, thankful palagi. 'Yun lang. okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ganda ng topic na to. Oo. Makakatulong yan sa kanila, for sure. Kung nasan man kayo ngayon. Ah. Anyway, 'yan. God bless you all. And see you sa next kwentuhan. It's Sir Gab and me, Jello. Yan. Bye-bye. Bye-bye, guys.